Kamusta kayo and welcome back. Ngayon, bubuksan natin ang isa sa mga pinakakomplikado at pinag-uusapang propesya sa Biblia, ang Pahayag, Kabanata 13. Hihimayin natin to, titingnan natin yung mga simbolo, yung mga character, para mas maintindihan natin kung ano ba talaga ang sinasabi nito. So paano natin to gagawin? Ito yung plano natin. Uumpisahan natin sa sikat na numerong 666. Tapos, kikilalanin natin yung tatlong main characters ng kwento. At sa huli, pagsasama-samahin natin sila para makita kung paano nabubuo yung tinatawag na huling panlinling lang base sa interpretasyon ng source material natin. Siyempre, saan pa ba tayo magsisimula, di ba? Doon tayo sa simbolong halos lahat ng tao sa mundo kilala. Ito kasi yung parang susi para ma-unlock natin yung buong kabanata. 666. Pag naririnig pa lang natin yan, parang may iba ng dating, di ba? Para sa marami, numero to ng takot, ng misteryo, ng kasamaan. Pero sa konteksto nitong pinag-aaralan natin, ano ba talaga ang sinisimbolo nito? Yan yung puzzle na susubukan nating buuin ngayon. At yan talaga yung pinakatanong natin for today. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ayon mismo sa aklat ng pahayag. Mamaya, babalikan natin tong tanong na to at sana may mas malinaw na tayong sagot. Okay, para masagot yan, kailangan muna nating makilala yung mga sabihin na nating main players sa eksenang to. At mag-uumpisa tayo sa pinakaugat, sa pinangmumula ng lahat ng kapangyarihan sa kwentong ito. Walang paligoy-ligoy, ang dragon ayon sa source natin ay si Satanas. Siya yung nasa likod ng lahat ng to, yung nagbibigay ng kapangyarihan sa dalawang susunod na karakter na makikilala natin. So, ang mahalagang tandaan dito, yung dragon yung source ng authority. Hindi siya yung direktang haharap sa mundo, pero siya yung mangpapasa ng kapangyarihan sa mga kakampi niya. Kumbaga, siya yung master puppeteer sa likod ng kortina. At eto na nga, yung isa sa mga puppet niya kung tawagin. Kung yung dragon ay nasa spiritual realm, itong susunod na character nandito sa mundo. Physical, nakikita, at may kapangyarihang pangpolitika. Dito, diretsyo na. Ang halimaw mula sa dagat ay tinutukoy bilang ang Antikristo. Siya raw yung magiging muka ng isang global government sa mga huling panahon, ayon sa interpretasyong to. Grabe, di ba? Isipin nyo, isang global dictator. Pero, at ito yung pinaka-importante, lahat ng kapangyarihan niya, hiram lang, direktang galing sa dragon. At ang ultimate goal niya, hindi lang pamumuno, kundi pagsamba. Gusto niyang sambahin siya ng lahat ng tao. Okay, so meron na tayong spiritual power, yung dragon, at political power, yung Antikristo. Ano ang kulang sa formula? Siyempre, yung pangatlong piyesa para makumpleto ang kontrol. Kapangyarihang panreliyon. Ayon, so malinaw ang papel ng ikalawang halimaw na tinatawag ding bula ang propeta. Siya yung magiging Minister of Propaganda o PR person ng Antikristo. Yung trabaho niya ay kumbinsihin ang buong mundo na sumamba hindi sa kanya, kundi doon sa unang halimaw. Tingnan niya tong comparison na to, ang ganda ng pagkakalatag. Yung Antikristo, siya yung hari, yung political power. Pero yung bula ang propeta, mukhang tupa. Mukhang mabait, mukhang spiritual, di ba? Pero yung salita niya parang dragon, galing sa dragon. Sila yung perfect team para sa isang malawakang panlininlang. Sige, ngayon, i-connect na natin yung mga tuldok. Paano ngayon? Gagamitin ng tatlong to, ng dragon, ng Antikristo at ng bulaang propeta, ang kapangyarihan nila para ipatupad yung pinakasikat na konsepto sa buong propesiya. Ito raw yung step-by-step na plano. Magsisimula sa mga nakakamanghang himala para makuha ang tiwala ng tao. Tapos, gagawa ng isang rebulto. At ito yung mind-blowing part. Yung rebulto, magsasalita. At dahil doon, mapapaniwala ang lahat na sambahin yung Antikristo. At para ma-enforce ito, gagamitin ng isang sistemang pang-ekonomiya. At dito mga kaibigan, tayo bumabalik sa simula, sa numerong 666. Ngayong nakilala na natin yung mga characters at yung plano nila, handa na nating unawain kung ano ba talaga ang kahulugan ng numerong ito ayon sa ating source. So ito na yung paliwanag. Ayon sa interpretasyong ito, ang 6666 ay hindi isang code na kailangan nating isolve. Isa itong simbolo. Sa Biblia, ang numero 7 ay madalas na numero ng Diyos, ng pagiging perfecto. Ang 6 ay kulang, numero ng tao. Kaya pag inulit mo ito ng 3 beses, 666, kinakatawan daw nito itong tatlong ito, ang satanikong Trinidad.
Sila ang kumakatawan sa ganap na pamumuno sa lahat ng aspeto ng mundo, spiritual, politikal at religyos. Kaya pala, ang pinakapunto raw dito ay yung pagtanggap sa tatak ay hindi lang simpleng economic ID. Sa interpretasyong ito ay isang akto ng pagsamba, isang deklarasyon ng katapatan sa buong sistema na pinumumunuan ng Antikristo na binigyan ng kapangyarihan ng dragon. Okay, medyo mabigat yung pinag-usapan natin, no? Pagkatapos nating himayin lahat ng madidilim at tila nakakatakot na simbolong to, ano ba talaga yung mensahe? Para ba tumanakot? At dito pala nagtatapos ang lahat. Ayon sa ating source, ang layunin ng pag-unawa sa dragon, sa dalawang halimaw at sa 666 ay hindi para matakot kundi para maging handa. Isa itong babala, isang paalala na maging mapanuri at manatiling tapat sa gitna ng matinding pandinlang. At ito yung tanong na iniiwan nito sa atin. Sa isang mundong punong-puno ng panlinlang, paano mo nga ba makikilala ang katotohanan?